sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga. Election 2013 all set na ayon ho sa COMELEC. Reklamo ng election watchdog sa United Nations ayaw ng patulan. Ang Malacanang no comment para sa aligasyong nagamit ay ilang Filipino resident sa pandaraya sa eleksyon sa Malaysia. Dating Police Colonel Cesar Mancao aalisin na sa Witness Protection Program ng DOJ. Ibig sabihin po niyan, kapag siya po ay makita o ma-encounter sa airport o sa seaport, ay hindi po siya kaagad pa aalisin. At hahawakan po ang kanyang mga dokumento, pati po ang tao, at immediately po ire-report. Mga pag-atake ng NPA patunay ng kawalan ng sensibilidad sa peace talks ayon sa Malacanang. Sa negosyo, inflation rate ng bansa inaasahang bababa sa susunod na buwan. At sa ibayong dagat, seri ng pagsabog sa Iraq, nag-iwan ng siyam na patay. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep, buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Si Benigno Bam Aquino po, noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayon 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan. Lalong-lalo na para sa magsasakang naghihikahos at kailangan ng suporta ng gobyerno. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Bam Aquino po para sa Senado. Paid for and by Benigno Bam Aquino, 446 EDSA Makati. Jack and Rile, kain mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Political advertisement paid for Jack and Rile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Bakit natin iboboto si Senador Coco Pimentel? Mga mahal kong kababayan, Coco Pimentel po, anak ni Nene Pimentel. Kagaya po ng aking tatay, ako ay sumusumpa. Uunahin ko ang kapakanan ng mahihirap, mga programa sa pagkain, trabaho, at lalong palakasin ang local governments. Magiging tapat ako sa aking tungkulin, hindi magnanakaw, hindi magpapayaman, hindi mandadaya. Ako po si Senador Coco Pimentel. Vote number 27, Coco Pimentel for Senator. Political ad paid for and by Aquilino Coco Pimentel III, Highway 54, Building EDSA, Mandaluyong City. Narito po si Susan Roses, humihiling sa inyo. Minsan ko na siyang inendorso. Nagampanan niya ng maayos ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ngayon muli ko siyang idinudulog sa inyo. Muli nating ihalal si Cheese Escudero sa Senado. Cheese Escudero sa Senado. Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, masendong at mapablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People's Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng Tuwid na Daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Bam Aquino, Alang Cayetano,
Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 7 days na lang, eleksyon na. Kahit automated na, kumbinsido ba kayong mahirap ng mandaya? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Lunes ngayon, Mayo 6, 2013 na ho tayo. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Badio Veras. Tayo po ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DWAR 103.9 RMN Palawan, DXBC 693 RMN Butuan at DXDC 621 RMN Davao. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. All set na ang eleksyon sa Mayo 13. Ito ang tiniyak ni Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes 7 araw bago ang national election. Ayon kay Brillantes, lahat ng mga problemang naranasan ng COMELEC noong 2010 ay naresolba na nila, maging ang mga reklamo ng mga kritiko. Sa katunayan niya ay naging maayos naman ang final testing at sealing ng FTS ng Precinct Count Optical Scan Machines na gagamitin sa halalan. Hiling na lamang ho ng poll body dahil all set na, dasal na lamang ang kanyang maipapanawagan sa publiko na tuluyang maging matagumpay at malayo sa problema ang eleksyon ngayong taon. Dinedma lamang ng Commission on Elections sa inaing kaso sa United Nations laban sa nila na isa pong elections watchdog kaugnay sa automated election. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, mas pagtutuunan ng pansin ng poll body ang nalalapit na halalan kaysa pansin pa mga ganitong bagay. Wala ani silang gagawin gagawing hakbang sa complaint ng automated election system watch, lalo na't 1 linggo na lamang ay halala na. Sinabi ni Brillantes na publicity lamang ang inihayang complaint sa COMELEC na mga grupong tutol sa automated election. No comment ang Malacanang sa alegasyon ng ilang Malaysian opposition leaders na umano'y nagamit ang ilang Filipino residents sa pandaraya sa isinagawang general elections sa nabanggit na bansa. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ayaw nilang makialam sa internal politics ng Malaysia, lalo't wala namang kumpirmasyon ng nasabing report. O narito inihayag ni Malaysian opposition leader Anwar Ibrahim na may ilang W's voters ang ipinadala sa ilang key states para matiyak na mapalakas ang tsansa ng kasalukuyang administrasyon na manalo sa halalan. Tinukoy pa ni Anwar ang umano'y operasyon ng Prime Minister's Office sa pag-secure ng naturang mga botante. Paalar na kamakailan lamang ay nalagay ho sa balita ang mga Pinoy sa Malaysia matapos masangkot sa madugong standoff ng ilang grupo ng mga Pilipino Muslim sa isla ng Sabah. Pero sa kabila nito'y nananatiling matatag ang ugnayan ng dalawang bansa kung saan ay tumatayo ring facilitator ang Malaysian government sa pagitan ng Philippine government at MILF peace efforts. Sabay-sabay na panalangin at candle lighting isasagawa po ng simbahan bago ang halalan. Kasama natin sa balita Angel Ronquillo. RMN Report.
Isasagawa ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa iba't ibang diocese at archdiocese sa bansa ang Candle for Hope and Peaceful Election. Ayon kay CBCP Episcopal Commission and Youth Executive Secretary Father Corigundo Garganta, kanilang isasagawa ang candle lighting sa isang araw bago ang halalan. Sinabi ni Father Garganta, sinulatan na niya ang iba't ibang diocese at archdiocese sa bansa upang makibahagi sa kanilang inisyatibo para sa malinis at mapayapang halalan. Ganap na alas 6 ng gabi sa ika-12 ng Mayo ay sabay-sabay na isasagawa ang candle lighting at pagdarasal sa iba't ibang panig ng bansa. Inaanyayahan naman ni Father Garganta ang lahat ng mamamayan na makiisa sa panalangin at candle lighting para sa malinis at mapayapang halalan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Inasahang lalagdaan na ngayong araw ni Justice Secretary Leila de Lima ang termination papers na magtatanggal kay dating Police Superintendent Cesar Mancao sa Witness Protection Program. Ayon kay de Lima, ito ay para mapangalagaan ang integridad ng programa makarang tumakas sa batas si Mancao noong nakaraang Huwebes ng madaling araw. Wala niyang karapatan ang dating pulis na humingi ng proteksyon sa gobyerno dahil sa pagiging pugante nito. Samantala sa interview ng RMN kay Bureau of Immigration spokeswoman Attorney Tonette Mangrobang, sinabi nito na isinama na sa lookout bulletin si Mancao para matiyak na hindi ito basta-basta makakalabas ng bansa. Naka-receive din kami ng mas detalyeng order galing kay DOJ Secretary de Lima na i-include si Cesar Mancao sa lookout bulletin. Sama po yung pag-turnover sa NBI at siguraduhin nga po na ma-exert lahat ng coordination sa iba pang law enforcement para po masiguro po na hindi po siya makaalis dito sa ating bansa. Una na ang iginito ni Mancao na hindi siya basta susuko bilang proteksyon umano sa kanyang sarili dahil sa sinasabi nitong hindi magandang pagtrato sa kanya ng batas. Ang pamahalaan po at ilang ahensya ay kinalampag sa pagtakas ni Mancao. Kasama natin sa balita Conde Batak. RMN Report. Kinakalampag ngayon na liderato ng Kamara ang Department of Justice at ang pamahalaan na maging transparent sa ginagawang investigasyon hinggil sa pagtakas ni dating Senior Superintendent Cesar Mancao na sangkot sa Dacer Corbito double murder case. Ayon kay Assistant Majority Leader Sherwin Tugna, dapat na ipakita ng gobyerno at DOJ sa publiko kung paano naging posible ang pagtakas si Mancao. Nakababahalaan niya na ganoon naging kadali sa isang bilanggo. Tulad ni Mancao, ang makatakas sa kustodiya pa mismo ng NBI na dapat sana ay mahigpit ang seguridad at pagbabantay na ginagawa sa mga nakapiit doon. Bukod dito ay paraan niya maalis sa kahihiyan ng NBI ay dapat nasagutin agad ang mga katanungan ng publiko sa pagkatakas si Mancao at ang paglalabas na resulta ng investigasyon. Payag pa dito ni Tugna, isang sampal din sa DOJ ang insidente at mapanganib na pangitain sa hinaharap na ganoon na lamang kadali nakakatakas ang isang bilanggo. Naniniwala ang kongresista na isa ring abogado na may butas ang sistema ng hustisya ng bansa kung saan madaling namamanipula ng mga nagkakasala sa batas. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Ang Philippine National Police hindi naiinsulto sa patuloy na pagtatago nitong si Mancao. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Hindi naiinsulto ang pamunuan ng Philippine National Police sa gitna ng kabiguan pa rin na madakip si dating Police Colonel Cesar Mancao matapos na ito'y makatakas itong kalipas na linggo sa custody ng National Bureau of Investigation. Sa kabila na rito ng kaliwat kanang pagpapa-interview ng dating police officer sa media habang idinedetali pa nito kung paano siya nakatakas sa NBI. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Servo Jr., ginagawa naman lahat ng PNP kasabay ng pagtiyak na hindi na madadagdagan pa ang tinaguriang Big Five na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli isa man sa kanila, partikular ng PNP CIDG. At sa gitna naman ng malayang nagagawa ng media na makapanayam ang dati ring kilalang Lacson Boy, binigyan din ni Servo na wala naman silang opsyon na gamitan ng wiretapping ang anumang interview kay Mancao upang matukoy ang kinaroroonan nito. Wala rin aniya silang balak na lumapit sa sinumang miyembro ng media upang mahingian ng impormasyon kung saan ito naroroon. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak
RMN. Radyo mo nationwide. Lalo lamang mga kasamang pinatunayan ng Communist Party of the Philippines ang kawalan nila ng interes sa pagsusulong ng kapayapaan. Yan po inihayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte kasunod ang panibagong pag-atake ng armed wing nito ng New People's Army sa isang mining compound sa Negros Occidental. Ayon kay Balte, pinakita lamang ng mga rebelde ang insincerity sa peace process. Kaugnay ito ipinawi naman ng opisyal ang pangamba ng publiko kasabay po ng pag-check na nakahanda ang buong Armed Forces of the Philippines para protektahan ang bansa. Maalala na noong Sabado, 5 sundalo ang nasawi matapos atakihin ng mga rebelde ang Philex Mining Corporation compound sa barangay Kamindangan sa Sipalay. Radyo mo nationwide. Ang iba pa mga importanteng balita sa inyo sa pagbabalik ho namin. RMN News Nationwide. Unang boto ko para sa maaasahan at disenteng hanap buhay. Sakay na! Isang boto ko para sa napapanahong edukasyon. Boto kami kay Brother Eddie Villanueva, isang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tulong-tulong tayo. Walang iwanan sa umangat na bayan. Ito po si Brother Eddie Villanueva, number 31 sa balota para senador. Political ad paid for Bangon Pilipinas by BP, DPM, Strata 2000, Ortigas Center, Pasig City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Hahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Sa iyo, ang gara ng buhay ko sa iyo. Buong-buo ang tiwala ko. Ang gara na ako. Ang gara na tayo. Ang gara, ang sigaw ng bawat Pilipino. Ang gara na sa Senado. Political ad paid for by Gardong Gara, 7992 Heritage Building, Makati. Sa mga kapwa ko magulang, ako si Nancy Binay. Upang maisaayos natin ang kinabukasan ng ating mga anak, hindi po sapat na sila'y mapag-aral at mapalaking malusog at malayo sa sakit. May ibang mga kailangan po tayong ayusin, gaya ng permanenteng solusyon sa krisis sa kuryente. Kung panandalian ang lunas, mamanahin ang krisis ng ating mga anak. Nancy Binay, Senadora, number 5 sa balota. Paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Jack and Rile, kain mura para sa mga tao. Kay Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Political advertisement paid for Jack and Rile, Maclima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Ken Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa Mayo 13, bawat botante ay magpapasya kung sino ang magbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Mission 2013, Boboto Ako! Ang mas malawak at komprehensibong election coverage sa Mayo 13 ay hatid sa inyo ng network na may pinakamaraming number 1. RMN. Mission 2013, Boboto Ako! The RMN Election Coverage. Update sa mga botante, ang proseso ng pagboto, pagbibilang ng mga boto, lahat ay pwede niyong mapakinggan sa iisang coverage. Mission 2013, Boboto Ako! The RMN Election Coverage. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mission 2013, Boboto Ako! Hoy, sa RMN News Nationwide, pero Mission 2013. Masaho si Team Pinoy Senatorial Candidate Bam Aquino na magiging maayos ang final testing and sealing ng mga PCOS machines ngayong araw. Sa interview ng RMN kay Bam Aquino, mahalaga ito upang matapos na ang pangamba ng ilan na magkakaroon ng dayaan o technical failure sa mga PCOS machines sa araw ho ng halalan. Si Bam ay kilalang tumutulong sa mga maliliit na negosyante sa bansa sa
sa pamamagitan ng Happy Noy. Isa sa plataporma ni BAM sakaling maluklok sa Senado ang pagbibigay ng trabaho, negosyo at edukasyon sa sambayanang Pilipino. Naniniwala rin si BAM na posibleng yumaman ang Pilipinas lalo na't umaarangkada na ang ekonomiya ng bansa ay dapat lamang na labanan ang kahirapan sa pamamagitan ng paglaban sa korupsyon tulad ng ginagawa ngayon ng kanyang Kuya Noy o ni Pangulong Noynoy Aquino. Opo, alam niyo po, isang linggo na lang po, no? Exactly 1 week away po tayo sa ating eleksyon. Talagang tuloy-tuloy pa rin po yung kampanya. Pero palagi ko naman po, lahat naman kaming kumakandidato, gusto po namin maayos po yung kalabasan ng PCOS machine. Dahil siyempre po, ayaw naman natin na mayroong mangyaring dayaan ngayong eleksyon na ito. Mas masakit pa yan kung technical failure pa yan, ano? So, kaya ako po, sumasang-ayon po ko kay Atty. Macalintal na lahat nga tayo nakatingin kung talagang maayos po yung kakalabasan ng ating PCOS machine testing today. And syempre, palagi ko naman po, lahat naman kaming kumakandidato, especially po sa Team Pinoy, lahat naman po tayo naghahangad na maging maayos po yan. Para kung meron man tayong pangamba o meron man tayong doubt, no, doon po sa PCOS machine, sana po matapos na ito, dito po sa final testing, makita natin na pasado po ang testing ng PCOS machines today. Oho. Sa mga nakakausap po namin, lalong-lalo na sa mga natulungan ng programa po ninyong Happy Noy, 7 taon ho palang nagbabad kayo ng todo para isulong ito pong konsepto ng Happy Noy sa ating pong mga kababayang mahihirap. Ano po ang natutunan ho ninyo sa 7 taon na yan at na maari po ninyong bit-bitin at baunin kung kayo pa'y palarin sa Senado, Ginoong Bam Aquino, sir? Alam mo, Karoji, yung programa mo namin tumutulong sa mga maliliit na negosyo ng ating mga kababayan. Yun o, kasama ng financing, ng pagbibigay po ng kapital, ng training, ng pag-uugnay sa kanila sa mas malalaking mga kumpanya, ay paunti-unti po, no, lumalaki yung kanilang micro-business, yung kanilang maliit na negosyo at nagkakaroon po sila ng kakayahan na tumulong sa kanilang pamilya. Yung natutunan naman po natin dyan, no, kitang-kita ho natin na napakasimple po ng pangarap ng pamilyang Pilipino. Unang-una, sana po meron trabaho sa ating mga kasama sa bahay. Siguro po si tatay o si nanay may regular na trabaho. Yan o, hinahanap ng napakaraming Pilipino. Hanggang ngayon po, hirap na hirap maghanap ng regular na trabaho. Pangalawa, kung meron ng trabaho, maganda rin, merong maliit na negosyo. Merong pinagkakakitaan, may dagdag kita dun sa pamilya. At pangatlo, yung mga anak po nakakapasok sa eskwelahan at mataas po yung kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Yan po yung hinahanap ng napakaraming pamilyang Pilipino, pero hindi ho naaabot. Marami yung napupuntahan ko, sabi naman nila, Kuya Bam, handa naman kaming mag-aral, handa naman kaming magtrabaho, pero kulang talaga ng mga oportunidad. Kaya yung sinisika po natin gawin, at ito na rin po yung plataforma natin sa Senado, magbigay ho ng pagkakataon sa ating mga kababayan pagdating po sa trabaho, negosyo, edukasyon. Ito po yung sinisika po natin gawin, at kung bibigyan ho tayo ng pagkakataon, ito po yung paglalaban po natin sa Senado. Oho. Sa patalastas ho ninyo ni Pangulong Noynoy, sabi niya, kayo daw po ang katuwang niya sa hamon at laban kontra po kahirapan. Ano ho ang isusulong ho ninyong agenda sa Senado para po sa adhikang itong iahon ng mga kababayan natin sa kahirapan, Ginoong Bam? Opo, alam mo, Karoji, no, marami nagtatanong kung posible ba talaga na yumaman ng Pilipinas? Posible ba talagang mawala sa kahirapan yung ating mga kababayan? At sabi ko naman, alam mo, yung mga karatig bansa natin noon, mas mahirap pa yan sa atin, pero yumaman na sila. Kaya wala pong rason na hindi tayo pwedeng yumaman. At ngayon na umaarangkada ang ating ekonomiya, yung pinakahamon sa atin, yung challenge po sa atin, ay masigurado na yung pag-angat po natin sabay-sabay at wala pong may iwan. Yun ho siguro yung pinakahamon sa atin ngayon, no? Maganda na po yung takbo ng ekonomiya, kailangan lang siguraduhin lahat ng Pilipino nakikinabang. At yan po, mararamdaman ng mga pamilyang Pilipino kung meron trabaho, meron tulong sa pagnanegosyo, at meron po tayong mataas na kalidad ng edukasyon, no? Mas napupondohan ang ating mga public school at state universities and college. Kaya yun ho siguro yung pinakastratehiya sa paglaban sa kahirapan. Bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan, tulong sa pagnanegosyo, mataas na level ng edukasyon. Ito po, kasabay ho natin gagawin kasama ng dun sa mission po ng ating presidente na ubusin ang korupsyon. Yan o, si Team Pinoy Senatorial Candidate Bam Aquino sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Mga kasama, Philippine Ambassador sa Riyadh, pinakikilos kaugnay po sa pagkaka-aresto naman sa mga stranded OFW. Kasama natin sa balita, Joyce Adra. RMN Report.
Nananawagan kay Philippine Ambassador, Tago ang stranded OFW sa Riyadh na harapin sila. Ito ay lalo na 3 sa kanilang mga kasamahan ang inaresto ng Saudi authorities habang nagpipiket sa labas ng Polo OWA. Kinilala ang mga inaresto na sina Lyndon Salonga, Juan Carlos at John De Vera. Sinasabing ang 3 ay itinuro ng isang Abdullah Umpa, Polo OWA case officer. Noong Sabado, sumugod sa Polo OWA ang 200 stranded OFW sa Riyadh para igiit ang kanilang repatriation. Kasama mo sa DFA Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Meron nung negosyante sa Iligan ng dinukot pero agad namang na-rescue. Sama natin sa balita, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Pinangain ng 7 armadong lalaki ang 45 anyos na negosyante at may-ari ng Hongjik Merchandise dito sa lungsod ng Iligan alas 7 kagabi. Sakay ng Hi-Ace Vine na color pula na may plate number JCI 351 ang mga suspect matapos sila dinukot sa mismong tindahan ng biktima sa may Quezon Avenue. Papalabas na sana sa lungsod ang sasakyan ng mga suspect sa may C3 Road sa Tuminubo pero agad itong naharang ng PNP at militar. Humantong pa sa bakbakan na pagbawi ng biktimang si Yong Tingting na agad namang dinala sa pagamutan dahil sa tama nito sa may braso. Dahil ding nakatakas ang mga suspect sa pangyayari na siyang ginagawa ngayon ng paraan ng PNP ang pagtugi sa kanila. Wala pang maibigay na motibo ang kapulisan hinggil sa pangyayari pero malakas ang haka-haka ngayon dito sa lungsod na politika at posibleng gagamitin ang perang maging ransom nito. Kasama mo sa DXI si Iligan, Jenner Cabanday. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Bomba! Sumabog malapit naman sa bahay ng alkalde ng Lamitan City. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. 4 ang sugatadang sumabog ang bomba sa labas ng bahay ni Lamitan City Mayor Roderick Purigay bago mag-alas 10 kagabi. Ayon sa report na nakalap ng RMN Zamboanga, inihagi sa mama ito ng di pa nakikilala ang mga suspect. Kinilala naman ng otoridad ang 4 na nasugatan na sina Melvin Tinguha, J.R. Ferrer, Christopher Umbak at Jomar Ignacio, mga supporters ni Purigay na tumatakbong Vice Mayor sa nasabing lugar at running mate naman ng kanyang asawa na si Rose Purigay. Ayon sa otoridad, naglalakad na umano pauwi ang mga biktima galing sa bahay ni Purigay na sumabog ang bomba. Samantala, 2 anggulo ang tinitingnan ngayon ng pulisya sa nasabing pagsabog kung saan kabilang dito ang politika at di umano'y Terrorism Act. Patuloy na mga gumagawa ng pagsuri ang EOD para matukoy kung anong klaseng pampasabog ang ginamit ng mga suspek. Sa ngayon ay blanco pa ang otoridad kung sino ang nasa likod ng nasabing pagpapasabog. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. Gun ban violator sa Cagayan de Oro. Umabot na sa 77 yung mga nahulihan. Sama natin sa balita sa Mission 2013, si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Umabot na sa 77 ang mga lumabag sa Comelec gun ban sa Cagayan de Oro base sa report ng Cagayan de Oro City Police Office mula nang umpisahan ang pagpapatupad dito noong Enero 13. Bukod dito 210 armas, explosives at ammunitions naman ang nakumpiska ng mga otoridad. Mula sa 77, 31 nito mga armas, 6 na airsoft o replica, 164 naman ng mga bala, 9 na mga explosives at 46 na kutsilyo na kumpiska mula sa mahigit 1,000 checkpoints sa lungsod. Sinabi ni Police Chief Inspector Leonel Gundang, Head of Operations at Plans Branch ng COCO, na karamihan sa mga violators ay mga sibilyan at ilang ding mga security guards. Samantala, nagpapatuloy pa din ngayon ang implementasyon ng Comelec gun ban sa lungsod. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Suportado naman ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ang kampanya Senador Alan Peter Cayetano. Ito dahil sa kanyang pitik plano ang presyo, trabaho, kita na naglalayon pong pababain ang presyo ng mabilihin, magbigay ng murang edukasyon at ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay ng maayos na trabaho. Nagpakita ng kanilang pagsuporta kay Cayetano mga estudyante mula sa Pangasinan, Bicol, Laguna at Zamboanga. Hinangaan nila ang pagsuporta nito at pagtutok sa kaso ng nagpakamatay na freshman UP student na si Cristel Tejada. Bukod dito, plano rin ng senador na magkaroon po ng Education for Employment Program upang maging handa ang mga estudyante sa tatahakin nilang landas matapos mga graduate sa college. Nilinaw din ni Cayetano na higit sa lahat, dapat unahin administrasyong Aquino
Pilipino ang mataas sa kalidad na edukasyon dahil importanteng puhunan ito ng mga Pilipino para magkaroon ng magandang trabaho. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. May inaasa naman magpapatuloy po ang pagbaba ng inflation rate ng bansa sa susunod na buwan. Matapos ang pagbaba nito kung saan 3.2% ang naitalang average inflation rate. Ngayong unang quarter po ng taon, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, target nilang 3.5% inflation rate ngayong taon. Pero ang kanilang pagtataya ay abot ito sa 3.2% lamang. Nilino ng BSP na malaking epekto sa sapat na presyo ng pagkain at enerhiya sa patuloy ho na pagbaba ng inflation rate ng bansa. Samantala bukas ilalabas ng National Statistics Office ang ulat kaugnay sa inflation rate pa rin sa buwan ng Abril kung saan inasang abot lamang ito sa 3%. RMN News Abroad. Sa Iraq, sa ulato ng Associated Press, patay ang 9 na tao kung saan mahigit 10 ang sugatan matapos ang sunod-sunod na pagpapasabog sa Baghdad. Ayon sa ulat, nagpapatuloy ho ang kaguluhan sa lugar kung saan naitala yung pinakamatindi noong Abril 23 kung saan pinasabog yung kampo ng mga Sunni na nasa hilagang bahagi ng Iraq. Umabot sa 4 na po yung mga namatay sa insidente kung saan nagpatuloy pa yung gulo, umabot pa sa mahigit 200 ang bilang naman ng mga namatay. Sa pinakauling ulat ngayon, kabilang din sa mga nasuwi sa insidente yung alkalde ng bayan ng Mahmudiya na 30 kilometro ang layo sa katimugang Baghdad. Mga kasama live wala pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon po ay Lunes na tayo, Mayo 6, 2013. At sa mga taga Cebu, susunod dyan si kasamang Attorney Rafael Banyok sa RMN News Derecho, Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Happy birthday sa ating kasamang si RMN Dipolog Station Manager Richard Cardo Villaronte. Happy birthday, Richard. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, type lamang on RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live